bago ang lahat, ang amin pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Antoinette. Opo. Ma'am Antoinette, yung Grab ho ba nag-reach out na sa inyo, pati po yung PNP, nakipag-ugnayan na po sa inyo? Kahapon po, pero yung sa report po, wala pa po kaming hawak. Wala pa kayong hawak na report mula po sa ating PNP. Opo. Nung araw na yon, bago bumiyahe po si Sir Eric, wala po siyang mga nasabi sa inyo na pakiramdam. Di ba kung minsan yung iba, minsan sabi ng premonition, baka may mangyari sa kanya or naglalambing, etc. Nothing like that happened. Hindi niyo po akalain na mangyari po yun sa araw na yon sa inyong mister, sa inyong Opo. Biglaan kinakasama. po talaga. Opo, biglaan po lang. Biglaan po. May anak na po kayo. Meron na po, 3 po. 3, okay. Tapos, yung Grab po, nag-reach out na sa inyo, pero yung PNP, wala pa rin po. Yung report, yung police report, hindi pa rin po binibigay sa inyo. Opo. Okay. At pati po yung sasakyan po namin nandun pa rin po sa kanila. Yung sasakyan, nasa PNP pa rin po. Opo. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Colonel Gofort. Sir. Yes, sir. Magandang hapon din po, Senator. Okay, Colonel, kukuha lang po kami ng update doon po sa kaso ng pagpaslang sa isang TNVS driver na si Mr. Eric Robert Songco. Ano na pong pinaka-latest po? Bali po, Senator, na i-file na po natin yung kaso po ng murder, no? Dito po doon sa suspect nating si Renante. Kahapon po, probably po siguro yung binabanggit po ng biktima natin is hindi pa po siya nabibigyan ng kopya nang galing sa prosecution kasi hinihintay po natin yung resulta ng kanilang findings po. While yung case po natin ng illegal possession of firearms is ipa-file po natin sa Bulacan. Ang magiging complainant po noon is yung PNP Caloocan po kasi during the hot pursuit operation na kuha po separate po no yung firearms sa kanyang katawan dito po sa Bulacan. Kaya doon po natin siya po ipa-file po. Okay, pero saan po naganap yung krimen, yung pamamaril po? Kasi doon ata isasampa yung kaso. Opo, Doon po tama magkakaroon ng Senator, jurisdiction. no? Opo. Opo, yung jurisdiction po ng murder po is final po natin dito sa Caloocan with the use of unlicensed firearm po. Opo. During the follow-up operation po, nung nahuli po natin siya dito sa Bulacan po, is nakuha rin po natin yung firearm na ginamit po niya doon sa krimen. Kaya separate case po ng illegal possession po ang ipa-file po natin sa Bulacan po, sir. Opo, illegal possession. Pero mas mabigat po yung murder. Yung illegal possession, secondary na lamang po ata yun. Medyo mababaw yun kumpara po sa murder. Colonel. Bali, dalawang kaso po, Senator. Meron po siyang murder dito po sa Caloocan and at the same time po yung firearms po doon sa Bulacan po. Pero po, doon sa murder, bastante na po yun. Kapag yun po ay nailusot talaga. Talagang may lusot yun. May mga ebidensya naman po talaga. Murder po yung ginawa nitong suspect. We assure naman po yung family po ng biktima ng 100% po na makokonvict po yung suspect po natin. Kasi napakabigat po ng mga ebidensyang nakuha natin. Gayun din po yung sinasabing sasakyan po nila. Palagay ko, nagkaroon lang po ng medyo communication barrier kasi we understand po na grieving po yung family. Kaya ho natin kinuha yung sasakyan kasi inabit po natin ito sa trajectory. But anytime po, pwede naman po makuha yon. Nandun na po sa Barugo, yung sasakyan, natapos na po yung pagpaprocess po ng trajectory po natin. I would also advise you, Colonel, isa sa mga tauhan ninyo, pumunta siguro doon po sa Burol para mag-console at mag-abot na rin ng yung report na hinihintay po ni Ma'am Antoinette. Police report na yun po talagang in-expect niya na makakakuha po siya pero hanggang ngayon wala pa rin daw po. So maybe do something na medyo mapapa-contain ng lubag-loob po ni Ma'am Antoinette. Can you do that po, Colonel? Opo, tama po yun, Senator. In fact, meron pong initial na nakipag-usap po yung patrolman po natin na siya mismo nag-book sa pamilya. But
hinihintay na lang po natin yung report at ako po mismo ay haharap doon sa pamilya po. Very at good. iaabot po yung report po natin. Ayun, sige po. Siguro kasama na rin po yung sasakyan. Kasi wala naman pong kukuha niyan kasi si Mrs. nagdadalamhati. So siguro po, kayo po naman mismo maghatid doon sa kanya at papirmahin siya kung anong kailangang pirmahan ng mga papeles para hindi na po siya maabala pa. Pupunta po dyan sa police station ninyo, kunin yung sasakyan. Opo, Senator. Gawin po namin po yun. Mr. Felix, sa inyo Idol. ba humingi ng tulong itong suspect na si Renante para makauwi sa bahay niya at kayo rin hubang tumawag ng Grab para Hindi po. masakyan itong suspect? Hindi po, sir, hindi po. Pagka ano po niyan, baba sa barangay, pinahatid ko po kagad sa police station. Kasi po, may 3 van daw na humahabol sa kanya, kaya doon ko po inano sa police kagad. Bumaba ka po kasi yan sa barangay, hingal na hingal, sir. Okay, anong sa kanya po? Yung sabi mo bumaba sa barangay, bumaba mula sa anong sasakyan? May nagatid po dyan na taga barangay 187 na naka e-bike na bata. Okay, so bumaba siya sa harap ng barangay hall ninyo. Tama? Opo, opo. Dahil may humahabol sa kanyang 3 van? Opo, yun po ang sabi niya, sir. Okay. Kaya Pagkatapos, pagka ano po noon, pinahatid ko po kagad sa mga katanudan natin na sa police station. okay, so hinatid niyo po sa police station. Opo. Okay, pagdating po sa police station, Yung pinaiwan na po ng mga police, sir, yung sila na daw po bahala. Colonel Gofford, identified niyo ho ba yung police na pinagreferan nitong mga tanod, particular na si Sir Felix Victoroa, na inirefer niya itong suspect na si Renante sa Caloocan Police Station daw at yung police ninyo ang siyang tumawag ng TNVS. Identified ho ba yung police natin na tumulong? Opo, Senator. Opo. Ano pong kwento ng police? Kagaya nga po ng sinabi niya na ito po ay nirefer po ng barangay po sa kanila dahil ito raw pong suspect natin is pumunta roon at nagre-report daw po na siya po'y nawawala. At ganun din po yung kwento nito sa ating pulis na siya ay nawawala at hinahanap daw po niya ang kanyang asawa. Bago lang daw po siya rito sa Bulacan kaya hindi raw niya gaano kabisado kaya siya raw po ay nawawala at ang gusto lang po niya ay makauwi po sa kanilang tirahan po. Now, there is something that we should have learned from this incident. Okay, yung police natin na magandang loob, pero obvious naman na something's wrong, something's fishy, something is off with this suspect. Nung pumunta siya sa police station, nirefer nga siya ng tanod, siya po ay nakasando at hinahabol daw siya ng 3 van. And then of course, tinawagan siya, tumawag yung police natin ng Grab. Hindi man lang kinapkapan para maging safe po yung driver ng Grab. I don't know, would that be a standard from now on? Do we need legislation for that? Wala naman siguro masama, sir, kung yung police natin kakapkapan yung anybody na pag-referan nila sa isang Grab para sumakay. Halimbawa, someone came to the station at sabi, police, kailangan ko po ng tulong, kailangan ko pong ng taxi. Bago nyo po sana isakay sa taxi o sa Grab, siguraduhin na walang dalang patalim o baril yung sino mang yung humingi ng tulong sa police station. What do you think? Tama po yun Senator, no? Ang sabi po ng pulis natin is nakasando po siya yung tight po na sando at saka nakatokong denim pants po. Mhm. Sa unang tingin po is wala naman po talagang makikita kasi wala pong bulging. In fact, pinapkapan naman daw po niya. Actually, hindi po kapkap parang tinatapik-tapik lang niya. Tapos hiningan po niya ng ID. Responsive naman po yung suspect natin sa mga tanong, consistent naman po sa mga kinukwento niya. In fact, nagpakita nga po siya ng ID na siya ay taga Bulacan. Okay, Ang, pero hindi ho ba napansin ng police na, teka muna, nakasando to, amoy alak, medyo iba ng pagkikilos, ibang sinasabi? Yung sa issue po na kung nakainom po, ay sinabi rin naman po ng police natin na hindi naman po siya nangangamoy alak. Talagang yung suot lang po talaga niya is nakasando lang po at saka nakatokong po. Opo. And kaya nga po ang ginawa po natin is nagpalabas po ako ng memorandum for administrative relief
police natin upang maimbestigahan po at para ma-undergo po ng training. We wanted to review yung ating procedure Yeah. kung kailangan na ma-upgrade po talaga sa mga ganito incident. I think kailan maparating ito, I don't know if it's Napolcom, kataas-taas sa PNP para magpalabas po kayo ng memo. Attorney Garrett, yung Yes po, nangyari sir. sa Good afternoon po. Yes po, sir. TNVS driver, para sa akin mukhang merong Opo. kapabayaan dito yung pulis na nagtawag ng Grab para isa kayong suspect na nakasando at Opo, sir. parang praning, hindi man lang kinapkapan, siniguro na walang patalim at walang baril yung isasakay na sa Grab. Ito po do, Senator, kasi mukhang dumating siya sa police station. According lang po sa mga posts na nakikita ko rin po online, medyo tuliro na po eh. Galing po kasi siya sa away, domestic dispute po, no, Senator? So, kung hindi man po, kung totoo nga pong kinapkapan, at least sana hinold muna. Hindi siya Na-assess po kinapkapan, sa- hindi siya kinapkapan. Opo. Tinapik-tapik Or at least lang daw sana- siya, walang kapkap na ginawa. Opo, sen kung tinapik man siya, I think one step better would be hinold muna siya. Make sure his mental status at the time na sumakay siya sa Grab was okay. Kasi mukhang unstable na po siya from the from the statements made po, Senator, no? Nagaling siya sa domestic dispute, hinahanap yung asawa, malabo yung dahilan kung bakit siya nandun. The police should have, hindi naman po arrested, but should have held him in the station muna. Made sure na hindi siya threat to other people's safety. Siguro hindi kasama sa SOP ng Opo. PNP, yung ganun pinag-usapan natin ngayon, Special Operations Procedure sa books, sa libro nila. Kaya kailangan ng training at kailangan siguro maiparating ito sa kataas sa PNP para magpalabas sila ng memorandum na from now on, pag ganitong sitwasyon, kapkapan muna to make sure na ipinapasakay nila sa Grab o kung ano pa man, walang barel o walang kutsilyo at tama ka rin kung lasing, kailan mahimasmasan muna. Opo, Senator, no, they need to be trained to spot people who are in emotional or mental distress. Kasi napakalaking threat po nila dito po, unfortunately. Nakabiktima na po siya ng Grab driver. No? Siguro nga po, dahilan na meron po siyang mental or emotional distress at the time, the police should be trained to spot the signs po na he will be a threat to other people. Meron bang pananagutan dito yung pulis na nagtawag ng Grab para sa suspect? Unfortunately for us, Senator, no, as of now po kasi according sa PNP manual, wala po pong there are no protocols when it comes to assessment of a who is somebody who is presumptively mentally disturbed po, Senator. So, Kaya kulang sasabi po tayo ko, ng standing siguro, policy. kakausapin natin, sumulat tayo sa PNP o I don't know, sa Napolcom para Opo, sir. isama yan sa kanilang protocol, how to handle people coming to their precinct, police Opo. station, asking for help, asking for a ride, kailangan kapkapan muna Yes kung hindi man siya nakalasing o hindi siya lasing o kapag nakita nila medyo hindi magandang mental state, Opo, sir. pagpahingayin muna kung lasing, ganun din pagpahingayin hanggang sa na-determine nila na okay na siya, then only then, after makapkapan, bigyan ng sasakyan pa uwi. Kung saan man niya Yes gusto po, Senator. No? That's very much alike. Tulad nga ng policy sa US po na pag doon nahuli ka for public intoxication or for drunk driving, pinapatulog ka po sa stasyon at pinapakawalan ka lang when they're sure you're no longer a threat to the general public po. Exactly. Yun siguro isama sa protocol ng ating PNP. Yan ang kulang. Chairwoman Maria Elisa, ito pong suspect na si Renante, nasabi niya po sa inyo na siya po ay galing sa away ng Hindi po. kaaway ni Miss niya. Yung OIC ko po, ng Tanod po, siya po ang nalapitan po sa barangay. Okay. Ngayon po, na sinabi nga po niya, meron pong mahabol sa kanya, 3 ban. Ang ginawa po ni OIC, hinatid po siya sa police station. Okay. Kasama po yung 3 tanod pa po natin. 3 tanod. Okay. Tapos saan daw po siya galing? Anong pagkasabi niya dyan sa barangay? Ang pagkakasabi po, nag-away silang mag-asawa, yung motor daw po naiwan. Sa Bagumbong po, Alphamart. Tapos may mahabol po sa kanya ng 3 ban. Yun po ang pagkakasabi kay OIC po. Wala pong ban po na dumating, wala po. Basta hinatid lang po nila sa police station na po. At tama lang hingal na naman. hingal po eh. Humihingal-hingal po siya. Opo. Okay. So, Galing po daw to sa, Senator, galing daw po to sa kabilang barangay, sa barangay 187. Ngayon po, hinatid lang po sa 188. mhm.
Okay, ano pong suot niya? Sando, tapos nakapuruntong? Mauna. Tapos Sandong puti po, maong na short po, base po kay OIC po. at ano po, tsinelas, paa, sapatos? Nakapaa po. Opo. Oh, doon pa lamang dapat red flag na yon doon sa ating PNP. Tama nga ang sinabi na ni Atty. Garrett kanina, evaluate muna yung kanyang mental state or siya ba'y nakainom. Kapag nakainom, wag munang tawagan ng Grab, pahingin muna sa police station kasi he might be a danger to anybody or danger to himself. Ganun naman usually ginagawa sa ibang bansa pero nagkulang yung ating kapulisan. Kaya nga, Colonel, mag-issue po kayo ng memorandum sa inyong mga tauhan dyan sa Caloocan at of course, training na rin kung ano pong gagawin ng mga pulis nyo. Kapag nangyari ulit yung ganitong insidente, may pupunta sa istasyon at humingi ng tulong at gusto magpahatid ng bahay. Opo. Gagawin po namin po yun, Senator. Okay, sige po. Kami Yes, po po. ay magpapadala po ako ng staff ko dyan para kausapin din po kayo at kung ano pong maitulong po namin ng aming programa. Meron po kayong gustong sabihin po, gusto iparating sa Grab o kung saan man, kung kanino man? Yung mga nagpapakalat lang po ng mga video. Kasi po napanood na po ng mga anak ko. Yung sa nangyari po. Dapat wag na. Opo. Kasi trauma na po yung mga anak ko. Saan po yan? Kumakalat ngayon sa Facebook po? Sa TikTok? Opo. Sa Facebook, sa TikTok meron daw po. Atty. Garrett, tawagan Opo, Sen. ninyo Opo, Sen. yung Opo. DICT Yes po, para Sen. ipa-down. Sen. Pa-down yung TikTok video at saka Opo, yung Facebook Sen. video na nakaka-trauma nga naman, especially sa mga anak ni Ma'am Antoinette. Yes, Can and you do that? actually, kagabi ko nga po siya nakita nung napanood ko po. The raw footage is uploaded. In fact, upon seeing it, halata naman po, Sen, it's in violation of community standards. Tawagan po agad namin yung DICT, TikTok, Facebook po, para po ipa-down po natin all footages po ng video. Okay. Ma'am Tricia, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator Raffy. Napatawag po kami, ma'am, gawa nitong inyo pong driver na si Sir Eric Robert Songko. Ano na po yung latest? Naibigyan nyo na po bang tulong na narapat? Support? So regarding po kay Kuya Eric po, no, napaka-unfortunate po talaga na nangyari. And actually po, nung nalaman po namin yung incident, of course, through a series of din po, parang pag-coordinate sa next of kin kay Ma'am Antoinette and sa mga officials, authorities din po. As of yesterday, I can confirm po, sir, na ang team po namin ay nakapag-abot na po ng initial lang po na financial assistance sa kanila, burial assistance, and of course, yung usual po natin that they have insurance po, na covered po yan sa lahat ng mga rights natin sa platform, sir. Good. At nakapagdalaw na rin po kayo yung Yes kayong po, mga sir. taga-Grab. Okay. Yes po. Sige. Lahat po ba ng TNVS na sasakyang kotse o kotse na may CCTV na monitored po yung galaw ng mga pasahero at ng driver? Ganon ba sa inyo, Miss Tricia? Sir, meron po kami check monitoring. Meron din po kami current collaboration po with NPC, National Privacy Commission, to make sure po na magawa po natin ang lahat ng pwede nating magawa to ensure na lahat po ng trip natin ay may monitoring internally. Okay, So kaya right nga, now po, meron po tayong safety tech. Yes, sir. buti nga dito kay Sir Eric, merong CCTV sa loob ng sasakyan niya para makita siya at makita sir, yung pasahero niya. totoo po. I don't know about the other drivers kasi hindi naman kayo may-ari ng sasakyan, di ho ba? Tama, Yes, sir. Ma'am Meron Tricia? po tayong mga drivers lamang po at hindi po nagmamayari ng sasakyan. Right. Attorney Garrett, Opo, Sen. Opo. can we make it a requirement sa susunod na hearing na lahat ng Grab, kasi yung Grab, siyempre, privately owned yung Yes, sasakyan po. nila, Yes, po. i-require na may CCTV, may dashcam. Yes, pwede naman po siguro, Sen. It's a matter of them po na internal policy po ng Grab sa kanilang mga drivers. At yun nga po, marami naman na po silang ginawang adjustment tulad nga po. I heard they already have some sort of parang SOS button while Meron you pong are audio nasa safety po. Grab. Audio safety. Idagdag na lang po natin yun, Sen. Hindi, pero hindi lahat ay meron dashcam. Opo, Sen. Tama po kayo dun. So, siguro pwede natin i-require for the safety of the driver and safety also of the passenger. It work both ways. Kailangan siguro Opo. may dashcam at saka meron yung panic button Opo, Sen. Opo. para tama. doon naman sa driver. Yes, po, Tama? Sen. So, I agree po, Sen. siguro sa susunod na hearing natin, pag-usapan natin yan.
Yes po, Sen. I will schedule po when soonest possible po tayo makapag-hearing sa Committee on Public Services and Franchise po. Okay, sige. Ma'am Tricia, maraming salamat po Ma'am Tricia ng Grab. Magandang hapon po. Yes, sir. Maraming salamat din po sa pagtawag. Ma'am Antoinette, tama ho ba? Sabi ni Miss Tricia Katipunan, sila po ay nakapag-abot na ng mga tulong. Initial pa lamang sa inyo, tama? Opo. Okay. Very good. Sige. Pumunta naman po sila dito. Very Action na po agad. Very good. Kami po mamaya pupunta po kami dyan at maging po yung PNP, yung Caloocan, si Colonel Goforth mismo pupunta dyan. Siguro sabay na kami. At kami naman po kung ano maiabot namin ng tulong at meron pa kayong gustong hingi na tulong sa amin, huwag lang ho kayo mag-atubilit. Sabihin niyo po agad sa amin. Ano po? Okay? Opo. Salamat po. Sa muli, taos-pusong ikiramay po kami, Ma'am Antoinette. Magandang hapon po, Ma'am Antoinette. Salamat po sa pagtanggap ng Salamat aming po. tawad. Opo.